Ito, kakaiba rin ito. Ewan ko kung ito'y nangyayari ba sa ating korte at sa iba pa. Yung mismong tagapagtanggol at tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ay haharap bilang testigo. Yan po ay si Attorney Michael Poa. Okay? Eto, pakinggan po nito yung sinasabi ni Congressman Jinky Luisto na siyang chairman, lead counsel ng prosecution. To Attorney Michael Wesley T. Owa, Yun. if the same should be necessary, as well as to Ms. Marisa B. Grande of the Philippine Statistics Authority, Your Honor. If given opportunity next week, these two shall likewise be presented on September 2, Wednesday, Your Honor. Wednesday. Subject to the colatilia that should the other witness not appear, given that Attorney Poe is here and more than willing to testify as intimated earlier, then we jump to Attorney Poe. Should the other earlier two witnesses fail to appear on September 1, without need of issuing a subpoena to Attorney. Ayun, so malinaw. Kasi meron hong dalawa yata o tatlong military ang naunang gustong isalang bilang mga testigo. Medyo matindi po yan kasi balita ko yung tatlong military, mukhang maraming alam. Maraming gustong sabihin. Pero yung isa kasi retirado na, mukhang hindi na magkaka-interest. Yung dalawang aktibong opisyal ng militar, gustong iharap ng mga taga-usig na testigo. At balita ko mukhang maraming sasabihin ito na nalaman tungkol dito sa impeachment trial o kasong ito against Vice President. Hindi ito si Colonel Lachiga. Iba yun. Hindi gaano interesado ang mga taga-usig doon kay Colonel Lachiga. Mayroon dalawang opisyal ng military na hindi sigurado kung next week available. Pero kung hindi sila available next week, ang isasalang sa Wednesday ay si Attorney Poa, Michael Poa, at saka si Marisa Grande. Ayan, si Grande po, huwag yung kakamali, Assistant Philippine Statistics Authority, Assistant Manager ba o Assistant Director ng, ano man, basta mataas na official po yan, ng PSA, Philippine Statistics Authority. Ano bang meron doon? Napakahalaga nun. Sila po ang may hawak ng record. Birth certificate, marriage contract, death certificate, at pangalan ng lehitimong mga Pilipino. Ayan. Pag sinabing Philippine Statistics Authority, lahat ng ating mga record nandyan. Pag wala kang record, baka hindi ka Pilipino. Hindi ka nakarehistro ng Pilipino. Delikado yan. So, diyan ho natin malaman, meron bang pangalang Mary Grace Piatos? Pusa. Diba? Pagong, ano ba yung mga sinabi? Pikit. Ngit-ngit. Belat. At iba pa. Yon ho ang ibig sabihin nun. Kaya ipapatawag. Ayaw kong pangunahan kung ano sasabihin niya. Pero kung yung mga gunita doon sa Kongreso, doon sa Justice Committee, sinabi na yan ng Philippine Statistics Authority. Walang record ang mga aliases na ito na sila ay Pilipino, birth certificate, marriage contract, o death certificate. Pero yun ay sa Committee on Justice. Ito iba na, trial na ito, korte na ito. Yun ang aalamin. Kaya ating abangan Wednesday yan. Sa Miyerkules kasi, sa next week kasi, 2 araw lang ang trial. Kasi yung 31 ng itong buwang ito ng August, holiday. Bayani Heroes Day yan, di ba? So, September 1 and 2, yun yung trial. Tuesday and Wednesday. Merong ibang schedule o ibang testigo sa Wednesday. Sa Tuesday, Wednesday, ito si Michael Poa at saka si yung PSA. Kung hindi darating yung mga military. Ayun na. Sabi ko nga sa inyo kanina, marami palang alam, marami sasabihin. Ayaw ko ng pangunahan, abangan natin. 2 militaryeng hindi pa nababanggit ang pangalan, hindi pa rin natin kilala. Ano ang kinalaman nito, ano ang alam nito, yun ang ipipresenta ng mga taga-usig. Prosecution team. Kung ano ang laman, hindi natin alam at hindi natin pangunahan.
mga mangyayari at nangyayari na at nangyari na yung ating tinatalakay. Di ba? Hindi natin pwedeng yung detalyeng lahat ay ibibigay. Ayun. So, abangan ninyo. Next week yan. Tuesday and Wednesday. Pero holiday ng Monday. Yung pagbabago ng schedule, wala pa eh. Ako gusto ko rin mabago yung schedule. Mas gusto ko yung bandang hapon. Kasi kung alas 3 yan hanggang gabi, maluwag na maluwag tayo, marami tayong magagawa sa umaga bago tayo tumutok sa trial. Ito kasing nangyayari 10 o'clock. Parang paggising mo sa umaga, kung anong breakfast ka, kung anong gagawin mo, nagmamadali ka dahil manunood ka ng trial. Apektado yung pagtatrabaho at gawain, di ba? Tapos hanggang alas 3, di ba? Ang tagal. Kung gagawin niya ng hapon, alas 3 hanggang gabi. So yung mula paggising mo ng umaga ng alas 6, alas 7 ng bawat umaga, hanggang alas 3, marami kang magagawa nun bago ka makapanood. Kung nasa opisina ka, nasa trabaho ka, nasa bahay ka, kung saan ka man, may oras ka nang manood sa bandang hapon. Lalo na yung after 5 hours, 5 p.m. Tapos na yung trabaho. Yung mga nagbibiyahe na yan, nanonood, nakikinig, nanonood sa kotse, kung saan man. Pagdating ng bahay, manonood pa rin yan, nakikinig hanggang bago matulog. Di ba? Habang nagpapahinga na, nanonood. Yun po yung times maraming magkaka-interest ng ganong oras. Pero wala naman tayong kapangyarihang yan ay idikta sa kanila. Yan ay pinag-uusapan na baguhin. Sana mangyari para din ho pumabor sa mga Pilipinong nasa malalayong lugar na ibang araw at oras para naman makapanood sila. Dahil sila'y bahagi na naghahanap ng katotohanan. Bahagi rin sila at parte sila ng mga biktima o kumplena dito sa grappling corruption, dito sa issue ng confidential at intelligence fund ng Office of the Vice President at Department of Education. Grabe. Nangyari kasi, umupo siya ay July 1 ng 2022. After 2 months, nag-request na ng intelligence fund, 250 million pesos sa Office of the President. Ang naibigay lang ay 125 kasi wala namang intelligence fund talaga ang Vice President at saka Department of Education. Tapos inubos lang ng 11 days, December 20 hanggang December 31. Noon ding taong yun, 2022. Wow! Masyadong magastos at saka mabilis. Nasanay yata sa local position sa Davao na maraming intelligence pa na walang naghahabol at walang naghahanap. Ay local yun taga Davao kayo, hindi kayo kumibo Ay dito, DepEd at saka Office of the Vice President, national budget yan. Pero yan ang national government ng buong Pilipinas, kaya pumutok. Kung nasanay sa intelligence fund at confidential fund sa Mayor's Office ng Davao, kayo bahala kayo mga taga Davao, nahimik kayo ng matagal. In-expose na nga ng mga prosecutors na umabot ng bilyon sa loob ng 6 na taon. Wala kayong ginawa dyan, pinabayaan nyo. O akala siguro nila pagdating ng national government, pwede yun. Pwede, pero sumabit. Ito, iniimbestigahan na nga, tinatrial na. At may kasong kinakarap. Yun po yun. Yan yung totoo. Hindi yan personalan, hindi yan paninira. Yan ay on record sa Committee on Justice, sa Impeachment Court. Lahat ng ating tinatalakay, base sa nangyayari. Hindi ito fake news. Ang magsasabing fake news, kakampi lang ng mga umaabuso sa kapangyarihan at pera.